Glory to God. Glory belongs to God alone. Isang mapagpalang gabi at isang napaka-espesyal na gabi po ang gabi na ito. Dahil isa po ako sa mga na-nominee na mag-share ng Word of God, Word of encouragement sa bawat isa po sa atin, sa kalagitnaan po natin. Ang challenge po na ito ay hindi po maging madali sapagkat Word of God po yung aking ibabahagi. But I pray na sa lahat po ng makakapanood, lahat po ng makakakinig ng aking isi-share sa bawat araw ay magkaroon po ng kalakasang spiritual at emotional na yun po talaga yung tanging goal ng challenge na ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at all glory belongs to Him alone. Salamat din sa buhay ni Ate Resalie Molina. Siya po yung nag-nominate sa akin sa challenge na ito. And within 10 days, mga kapatid, magkakasama po tayo para pagbulay-bulayan natin ang banal na salita ng ating Panginoong Hesus. So since ito po yung aking first day, ang aking pong isi-share ay matatagpuan po natin sa Book of Philippians chapter 4. Doon po tayo sa verse 6 and 7. Sabi po niya doon, do not be anxious about everything or anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Sabi po niya, napaka-powerful. And it was so very touching ang verse na ito. Because ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na sinasabi po niya dito na ang mga taga-Filipos po ay wag magkaroon ng kabigatan sa kalooban, or wag mag-alala or magkaroon ng alalahanin o kaya agam-agam sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, sa lahat ng bagay na nangyayari sa paligid. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Pero bagkos, ang sabi po niya doon, ang bilin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos sa kanyang sulat na ito, bagkos na mag-alala, i-present sa Panginoon ang lahat-lahat na pagsubok, lahat ng agam-agam, lahat ng pagkikibaka na dinadanas ng mga taga-Filipos. Ngayong mga panahon na ito, ang verse po na ito ay very applicable po sa ating lahat. Sapagkat hindi po ligid sa ating lahat na ang nangyayari ngayon sa paligid po natin ay napakagulo. Napaka sama, hindi po madali, kundi very risky, kumbaga. Dahil nandyan yung virus na sa kalagitnaan po ng magulong mundo, magulong paligid po natin, na naandyan ang gera, naandyan ang terorismo, naandyan ang earthquakes na nangyayari, naandyan pa po yung COVID. So ngayon po, sa mga panahong ito, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magiging prayerful. Na bagkos tayo ay magkaroon ng agam-agam, bagkos tayo magkaroon ng alalahanin sa ating puso at isipan, idaan natin yan sa dasal.
Ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ganun din po sa atin, na ang verse na ito ay pinapaalala po sa atin na kailangan po nating ilagak, maging open po tayo sa Panginoon sa mga pagkakataong ito. Sa lahat po ng pakikibakan natin, sa lahat ng battle po natin, sa lahat po ng pinagdadaanan natin, kailangan nating maging open sa Panginoon sapagkat siya po, sa Kanya po matatagpuan ang tunay na kapayapaan, sa Kanya po matatagpuan ang tunay na galak, kagaanan ng loob at isipan, spiritual man yan o physical o emotional. 100% po yun. Kagaya po ng isang magkaibigan, kapag open po sa bawat isa, ang bawat isa sa kanila, doon po nabibuild up yung magandang relasyon. Doon po nabibuild up ang tiwala sa isa't isa. Doon po nabibuild up yung magandang samahan na which is it takes long time to build kung hindi po tayo magiging maingat. Ngunit kung tayo ay magiging open sa ating mga kaibigan o kaya sa lahat po ng mga kilala natin, mas maganda at mas madali po nating ma-build up ang tiwala ng bawat isa. Ganun din po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, I encourage every one of us na magiging open po tayo sa Panginoon. Dahil yun po yung kailangan po natin sa mga araw na ito. Yun po yung kailangan natin na gawin in these last days. Dahil sa mga nangyayari sa paligid po natin, na andyan na yung maraming signs na sinasabi po mismo ng Biblia na malapit na po ang end times. So, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon through those signs na kailangan po natin mas maging malapit pa, mas maging mapagmasid, mapagmatsyag, mas maging maalab po tayo sa pagsasamba sa Kanya, pagsisilbi sa Kanya, mas maging maalab po tayo, mas magkaroon po tayo ng compassion sa mga ibang kaluluwa na idalhin sa Kanyang paanan sapagkat ang end times po ay malapit na. Ganun din po na hindi lang po sa mga ibang tao, mas lalo pa po sa ating mga kaibigan, kakilala at kapamilya, higit sa ating kapamilya. Yun po sana yung magiging isa sa mga layunin po natin habang tayo ay nabubuhay at habang tayo binibigyan ng Panginoon ng chance. Sabi po niya dito, ang bunga po ng ano po yung makakamtan natin kung tayo magiging open sa Panginoon. Ang tunay na kapayapaan, yun po yung makakamtan natin. Ang kapayapaan na ito ay hindi makakamtan sa sanlibutan, hindi makakamtan, hindi may bibigay ng kung sino man, kundi ang Panginoong Hesus lang ang makakapagbibigay sa atin. Yun po yung sinasabi po ng verse na ito. Kaya naman, sa mga panahon na to, sa mga panahon pang darating, wag po tayong maging patumpik-tumpik, wag po tayong maging easy, yung bang wag po tayong maging magpabaya, kundi lalo pa po tayong manalangin, lalo pa po tayo sana na magkaroon ng more time to God, more time to pray, more time of quiet time, more time na kausapin natin siya, dahil yun po yung nararapat. Dahil hindi po natin magagawa ang ating layunin sa buhay na ito kung hindi po tayo magiging open sa ating Panginoon, dahil siya lamang po ang ating kalakasan. Sabi rin po niya doon sa Psalms 18:1, yun po yung pinakapaborito kong verse. Sabi po niya doon, mahal ko si Yahweh, I love you Lord, sabi niya, you are my strength. Yun po yung sinasabi niya doon na ang Panginoon po yung ating kalakasan. Ang Panginoon po yung magbibigay sa atin ng kalakasan spiritual at physical, na hindi matatagpuan sa kung sino mang tao, sa kung sino man dito sa mundong ito.
kahit sa mundo, no, hindi natin yan matatagpuan sa anumang bagay, kundi sa Panginoong Hesus lang natin matatagpuan yan. Kaya sa mga araw na ito, ini-encourage ko kayong lahat sa mga manonood ng video na to, mga kapatid, it's not too late. It's not too late to talk with God. It's not too late to be open to God. It's not too late to embrace the presence of God and give thanks to Him for all the blessings that we have. Yun po, ito lang po yung aking may share, and God bless you all, and to God be all the glory.